Maikling kwento para sa bawat letra na nagpapakita ng damdamin ng mga taong nagtatrabaho sa abroad. Ang pag-asa ni Aling Anita. Ang unang sikat ng araw ay sumisilip sa bintana ni Aling Anita. Naghahanda siya ng almusal, hindi basta almusal kundi simbolo ng pag-asa. Araw-araw, pinagsisikapan niyang magluto ng masarap na pagkain para sa kanyang amo habang inaasahan ng magandang bukas. Sa bawat subo ng kanilang pagkain, nagbibigay lakas siya upang harapin ang hamon ng buhay. Bagong simula ni Ben-Hur. Si Ben-Hur ay isang security guard. Bawat gabi habang nakabantay, inaalala niya ang kanyang pangarap na makasama muli ang pamilya. Sa kabila ng hirap ng buhay, hindi siya sumusuko. Sa bawat pag-ikot ng oras, nag-iipon siya ng lakas na nangangarap ng bagong simula kung saan matutupad ang kanyang mga pangarap. Regalo ng puso ni Russell. Si Russell ay isang guro. Sa bawat araw, nagbibigay siya ng regalo ng kaalaman. Hindi lamang siya nagtuturo ng mga aral, kundi nagbibigay din siya ng pag-asa sa mga batang kanyang tinuturuan. Ang kanyang puso ay puno ng pag-ibig at ito ang kanyang pinakamahalagang regalo sa bawat estudyante. Oras ng sakripisyo ni Onad. Si Onad ay isang overseas worker. Sa bawat araw na malayo sa pamilya, sakripisyo ang kanyang ginagawa. Oras ng kanyang buhay ang ibinibigay niya para sa kinabukasan ng kanyang mga mahal sa buhay. Sa kanyang puso, ang pag-asa na makasama muli ang pamilya ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Araw-araw na laban ni Anton. Si Anton ay isang janitor. Bawat umaga sinisimulan niya ang kanyang araw sa paglilinis. Araw-araw nilalabanan niya ang pagod at hirap, hindi para sa sarili kundi para sa mga taong nakikinabang sa kanyang trabaho. Sa bawat paglilinis nagbibigay siya ng kaginhawaan sa mga tao. Diwa ng paglilingkod ni Dinoy. Si Dinoy ay isang doktor. Ang kanyang trabaho ay hindi lamang hanap buhay kundi isang misyon. Sa kanyang mga kamay, buhay ang kanyang iniingatan. Sa bawat pasyente na kanyang ginagamot, ipinapakita niya ang diwa ng paglilingkod na nagbibigay ng pag-asa at ginhawa sa mga nangangailangan. Ikaw, saan ka napapabilang? Sa mga kwentong ito, makikita ang sakripisyo, pag-asa, at ipagmamahal ng mga taong nagtatrabaho hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para rin sa kanilang pamilya at sa lipunan. Saan ka napapabilang sa kanilang mga kwento?